At pangalawang katotohanan ay God's love delights in you. Wow! Kinagigiliwan ka niya. Ang pagmamahal niya sa iyo ay may kagalakan. Noong September 2006, ang mga sociologists sa Baylor University ay naglabas ng resulta ng kanilang pag-aaral patungkol sa kung ano ang pananaw ng mga tao sa Amerika patungkol sa Diyos. 31.4% sa kanila ay naniniwala na ang Diyos ay authoritarian, na palaging galit sa mga taong nagkakasala. 23% sa kanila naniniwala na ang Diyos ay benevolent God, na isang mapagpatawad na Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. 16% sa kanila ay naniniwalang ang Diyos ay critical. Siya ay mapanghusga, palaging nakatingin sa mga tao, pero hindi nakikialam, hindi nagpaparusa, at hindi din nagbibigay ng comfort. At 24.4% sa kanila ay naniniwala na ang Diyos ay isang distant God. Malayo siyang Diyos na para lamang isang cosmic force na ginawa ang mundo at pagkatapos iniwan na ito mag-isa. Mabuhay ka dyan, bahala ka. Kaibigan, hindi malayo ang Diyos, hindi siya critical, hindi siya mapanghusga, at lalong hindi siya authoritarian. Kundi siya ay gentle at personal na Diyos. At ang katunayan nito ay sa maniwala ka at hindi, kasama mo siya ngayon. At siya ay nadedelight sa iyo o kinagigiliwan ka niya. Sabi nga sa Zephaniah 3:17, "The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing." Ano sabi? Nasaan daw ang Diyos? Nasa tabi mo. Kasama mo siya. He is with you. Ang description sa Kanya ay mighty warrior who saves. Kaibigan, walang masamang balak ang Diyos sa iyo. Sa kabaligtaran, ay gusto Kanyang iligtas. Bigyan ng makabuluhang buhay at buhay na walang hanggan. Nadedelight siya sa iyo na kahit ang buhay niya ay ibibigay niya para lang maligtas ka niya. And then, sabi sa talata, ay He will no longer rebuke you. Wow, ang talata na ito at the same time ay prophecy sa mangyayaring pagbabalik ng Panginoong Hesus. Siya ay maghahari muli at mapapawi ang sakit at kapighatian ng mga anak niya na Kanyang niligtas. Sila ay ang mga anak niya na nilinis at pinatawad sa pamamagitan ng pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kasalanan nating lahat. Kaya tuwan-tuwa siya kasi finally, kasama na niya maghahari ang mga anak niya. At sabi ay, He will rejoice over you with singing. Grabe, kakaiba ito. Sobrang nadedelight siya sa'yo. Sobrang mahal na mahal ka niya at dahil naligtas ka, tuwang-tuwa siya na kumakanta. Sabi nga ni Spurgeon, hindi kumanta ang Diyos nung nilikha niya ang sanlibutan. Sabi lang niya, it is good. Kahit gaano karami at kaganda ang mga nilikha niya, ay hindi siya kayang pakantahin nito sa tuwa. Pero kapag natapos na ang lahat at nakita ng Diyos ang kaligtasan natin na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, ay masasaksihan mo ang kanyang pagkanta. Parang isang nanay na karga-karga yung kanyang baby, delight na delight siya dito at kinakantahan niya. Grabe, ganun kakamahal ng Diyos, kaibigan. Sabi sa Luke 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Wow, hindi ko makompute bakit magbubunyi sa langit. Bakit sila nagsiselebrate gayong ang niligtas at pinatawad ng Diyos sa isang makasalanan tao na gaya ko at gaya mo? Sabi ni Lewis Smedes, it may be a very bad thing that I needed God to die for me, but it is a wonderful thing that God thinks I'm worth dying for. Kaibigan, ito yung katotohanan sa mata ng Diyos. Ikaw ay worth dying for. Pag tinignan ka niya, sasabihin niya sa iyo, sulit ang pagbabayad ko ng kasalanan mo. Mahalaga ka sa akin. Kaibigan, sabihin mo sa sarili mo, I'm worth dying for. God's love delights in you. Naalala mo ba ang praise na apple of your eye? Ang ibig sabihin, yung isang tao na yon ay binavalue mo. Giliw na giliw ka sa kanya. Mahal na mahal mo siya at pinakaiingatan mo siya.
Maring ito ay asawa mo at mga anak mo. Pero tingnan mo ito. Sa Bible, ay sabi, ikaw ay apple of God's eye. Sabi ni David sa Psalm 17:8, keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Kaibigan, God's love delights in you. Anong reason? Hindi natin kayang ipaliwanag ng buo. Basta mahal ka ng Diyos at nade-delight siya sa'yo. Alam mo, pag sinabi ko na mahal ko ang asawa ko kasi mabait siya, matalino, sexy, paano kung nawala na ang mga ito at lumabas na ang tunay na ugali niya? E di mawawala na din ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga, walang dahilan. Sabihin natin sa asawa natin na mahal kita dahil mahal kita, period. Kaibigan, God's love delights in you, period. Para itong nung panahon na binautismuhan ng Panginoong Hesus, tingnan mo kung anong sabi ng Ama sa Panginoong Hesus. Mark 1:10-11. Just as Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, whom I love. With you, I am well pleased. Wow, kaibigan. Kailan mo ito sinabi sa iyong anak, you are my son, you are my daughter whom I love. With you, I am well pleased. Proud na proud ako sa iyo, anak. You are the apple of my eye. O palaging sermon na lang ang naririnig ng iyong anak mula sa iyo. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging anak niya, at basahin mo ang talata na ito at palitan mo ang pangalan dyan. Gawin mo itong personal na sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. You are my son, Mike, Eric, Marco, Henner, John, Mick, Joel, whom I love. With you, I am well pleased. Maaaring tinatanong mo sa sarili, meron pa bang nagmamalasakit sa akin? Iniwan na ako ng lahat. Meron pa bang papansin sa akin? Sobrang dami kong kapalpakan. Meron pa bang tatanggap sa akin? Kaibigan, sinasagot ka ng Diyos ngayon. Ang sabi niya, ako, tinatanggap kita. You are my son, whom I love. With you, I am well pleased. May isang pamilya na magsasaka. Hirap na hirap sila sa buhay. Isang araw may nagbigay ng Christmas gift sa kanila. Isang salamin. Alam mo yung teenager na lalaki, for the first time, nakita niya yung kanyang sarili sa salamin. At alam mo, sabi niya sa nanay niya, Nay, tingnan mo kung gaano ako kapangit at ang dumi-dumi ko pa. Paano mo ako nagawang mahalin sa ganitong sitwasyon ko? Alam mo, sabi na nanay, because you are mine. Akin ka, anak kita. At maaaring puno ka ng guilt dahil noong masigla ka naglilingkod sa Diyos, pero nadala ka ng mundo palayo sa Diyos at nag-aalangan kang bumalik sa Kanya. Kaibigan, balik ka sa Diyos. Sabi niya ngayon sa iyo, you are my son, whom I love. With you, I am well pleased. At sinasabi niya sa iyo, you are mine. Kaibigan, God's love delights in you. Hindi siya natutuwa sa kasalanan mo, pero hindi nawawala ang pagmamahal niya sa iyo. Inaantay ka niya araw-araw na bumalik sa Kanya. Kaya tanungin natin ang sarili, anong pumipigil sa akin para ibigay ko ng buo ang aking sarili sa Panginoong Hesus? Ito ba ay bisyo, maling relasyon, ambisyon, takot? Kaibigan, mahal ka ng Diyos at maganda ang plano niya para sa iyo.